Nako, si Digong, uminit na naman. At parang tila baga gusto niyang sabihin na itong mga Marcoses ay walang utang na loob sa mga Duterte. Dahil ho yan sa usaping confidential funds. Masyado kasing binibaby ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte itong kanyang unika iha. Unika iha ba? I mean, itong kanyang anak na si Vice President Sara Duterte. Tinutulungan niyang lumaki ang ulo ng kanyang anak kahit na ito ay mali. To the rescue si Super Tatay. Abay, good job yan. Sana all, konsintidor. So ngayon guys, na-real talk siya. Baka Colmenares yan. Hindi ako fan ni Colmenares, pero this time, parang napagtanto ko na, ay, good job si Colmenares ngayon. So ngayon, pinrangka ho ni Colmenares itong si Digong na. 'Di ba? Masyado mo kasing pinapalaki yung ulo ng anak mo. Eh, sabi kasi ni Colmenares, masyado ka lang malakas kapag mahina ang kalaban. Kapag ikaw kinikriticize, ayaw mo. 'Di ba? Tapos ikaw mahilig ka ding mag-criticize ng iba. So, ni-real talk siya ni Colmenares. So, ngayon, yung usapin kasi, 'di ba? Hindi niya naman ata. Feel ko lang guys, malakas na yung kampo ngayon nila Pangulong Bongbong Marcos at biglang nilihis ni Duterte itong siningit niya, itong Makabayan Black. Tinuruan niya si Sara na ginagamit ang pondo, gagamitin ang pondo dito sa mga komunista. Bakit hindi yan sinabi ni Sara Duterte? Eh di sana acceptable reason pa sana kung pinrangka niya mismo sa loob ng Congress o sa Senate habang tinatanong siya. Yun sana yung sinagot niya. Pero wala siyang sinagot eh. 'Di ba? So, nawalan kami ng trust. I used to be iniidolo itong si Sara. Pero the way na madami siyang paligoy-ligoy, tatanungin siya kung para saan yung confidential funds, tapos bigla siyang gagamit na reverse card na, you are attacking me. In the first place, nagtanong lang ako. 'Di ba? Nagtanong lang kami kasi pera yan ng bayan, pondo yan ng taong bayan. Tapos nagtanong lang kung para saan yung confidential funds, tapos ang sagot mo, you are attacking me. Tapos ang lahat ng kumontra sa confidential funds ay kalaban ng bayan. Ay, good job naman yan, BP Inday, yung mga sagutan na yan. Eh di napaghalataan ka tuloy. Eh di sana kung nireal talk mo na lang na itong confidential funds na to ay gagamitin sa mga komunista. Eh di acceptable pa sana yun. Kaso wala eh. Ang sinagot mo, you are attacking me. Ang kumukontra sa confidential funds ay kalaban ng bayan. Oh, 'di ba? Anyway, sabi dito ni ni Colmenares, takot siyang bumangga sa mga Marcos. Colmenares says Rodi is only brave when enemy is poor. So matapang lang daw ho si Digong kapag yung mga nakakalaban niya ay mga kaya-kaya niya lang, mga may hirap. So, napagtanto ko din sa usaping West Philippine Sea, lumihis muna tayo ng kahit saglit lang. Kaya pala parang palamura siya dito sa ating bayan kasi kinakaya niya lang tayo. Tapos todo luhod siya, todo kiskis ng sapatos nitong mga Chekwa dahil malakas tong mga Chinese. Diba kaya wala nga siyang pakialam dito sa modernization ng ating Armed Forces of the Philippines doon sa West Philippine Sea. Kaya hinahayaan niya lang na i-water cannon itong, ng mga Chinese itong ating mga kababayang Pilipino. Hinahayaan niya lang nalagyan ng floating barrier noong panahon ng pandemic. May news blocking kasi kaya hindi natin alam yung eksena noon. So nung nalaman natin, kaya niya pala hinahayaan dahil nga hindi niya kaya itong Chinese. Hindi niya kayang magpakita ng lakas, hukbo ng lakas dito sa kamay ng mga Chinese na to. At kinakaya niya lang yung ating mga mamamayang Pilipino kasi alam niya naman na, ay kaya okay na yan, ganyan, nakakapangisda naman, mag-share na lang kayo. Yun ay sabi niya. Tama ba yun? Anyway, going back sa ating topic, back to confidential funds. Makabayan Coalition ng Mamamayan or Makabayan Chair Nery Colmenares asserted that the former President Rodrigo Duterte is only brave when the enemy is poor. Ito kasing si Colmenares, hindi ko to bet kasi alam mo yung member siya ng mga dilawan.
So, hindi ko siya bet. Pero the way na ni-real talk niya si Digong sa pagpapalaki ng ulo niya sa kanyang anak na si Sara Duterte, ayun yung gusto ko. Ako guys, wala namang problema kung sinabi ni Vice President Sara Duterte na gagamitin itong confidential funds, di ba, itong pondo na to para sa mga taga-bundok, sa mga activist, sa mga, di ba, yun, yung mga taong taga-bundok, okay lang naman sana kung gagamitin yung pondo para doon. Pero yung, ang simple lang ng tanong, para saan ang confidential funds? Tapos ang sagot, you are attacking me. Kung sino man ang kumukontra sa confidential funds ay kalaban ng bayan. 'Di ba? Ayaw ng kapayapaan. Tama ba yun? Kaloka. Anyway, sabi ni Colmenares, he noted that it was the House of Representatives that decided to remove the confidential funds of the Vice President or OVP. So ito kasing ano natin, itong OVP, DepEd Secretary Education na si Sara Duterte, coming from her mouth, borrowing her words coming from her mouth na sabi niya, I can live without confidential funds. And go. Total, sinabi mo, okay ka, your wish is my command. Sabi ni House of Representative, yun na nga, si Romualdez. Your wish is my command. At yung confidential funds niya ay ibibigay sa ibang sektor. Dito sa AFP, 'di ba? Sa defense natin, Philippine Coast Guard, 'di ba? Hindi naman yan nilunok ni Romualdez. Binigay lang sa ibang ahensya mas nangangailangan. Kasi ang layo naman, Defense Secretary ka tapos nakapokus ka for security ng ating bansa. 'Di ba dapat pag Defense Secretary ka, tutukan mo ang mga kabataan. Wala namang problema kung tutukan niya sa ROTC, ganito ganyan. Pero 'di ba yung nakafocus na lang siya lagi sa seguridad, hindi man lang inaano yung improvement ng mga facilities, school. Defense Secretary ka ba? Ha? Sa akin, no, walang problema kung gagamitin yung pondo para sa ROTC, sa mga, para iwas sa recruitment. Walang problema doon. Well, in fact, favor ako doon. Pero kasi, yung point dito, tinanong ka ng maayos, tapos gumagamit ka ng reverse cards. Tapos ngayon, yung tatay mo pa ang nagde-defend sa'yo, hindi mo ba kayang i-defend yung sarili mo? Kasi ito guys, sabi ni Digong, tatay, si Digong mismo yung nag-defend sa kanyang anak na dapat si Sara yung mag-defend sa kanyang sarili. Kahit nga yung tinanong sa hearing budget hearing. Iba yung nag-ano sa kanya, yung nag-defend kung para saan yung confidential funds. Na dapat siya yung magde-defend nun kasi siya yung gumagamit. 'Di ba? Ito anyway, ito yung sabi ng kanyang tatay na konsentidor. Ang plano niya, unahan ko na lang. So I'm sorry, I have to divulge this because ako naman na yung binigay mo naman sa akin. I just make it public. Gamitin niya ang pera. It's only 125 million. Yeah. Gamitin niya sa mga PMT. Oo. Palakasin niya sa high school. Oo. Pati ibalik talaga niya yung ROTC. Ipilit niya. Oo. So make it compulsory. But that would be a long process kasi matagal na kasing nawala yung compulsory ROTC. So sabi niya pa, I would like to have a soft landing. Kasi ayaw ng mga bata. Alam mga bata, gusto inom, suroy, ganon. Hindi na alam yung at least a little amount, space and time na magkaroon sila ng sense of love of country, ganon. So papasok ito sa ROTC. Ang sinabi niya, ngayon, hindi ito madalaki, mapilit ka agad. You have to have a soft landing. Sabi niya, seminar muna bago sa enrollment o dalhin sa kampo yung mga bata, field trip muna nila, continuous yan para makita ng mga bata kung ito yung mga kanyo natin, yung pahawakan sila ng tangke de guerra, pasakayin sila sa eroplano. Yun ang plano niya. Na sinabi niya, yung PMT naman sa high school pa lang,
gusto niyang palagpasin. Sabi ko, dahil, how many PMTs there are in the Philippines? How many ROTC? Magiging ka lang 125 million. So, ito sabi niya, seminar mo lang ito, mga ano yung, make it as soft as it could ever be. Hindi man natindihan ng mga komunista yan. Kaya sabi ko sa kanya, magprangka ka na lang. Itong intelligence fund na ito, gagamitin ko para sa utak ng Pilipino kasi ito ang target ko, kayong mga komunista nandyan sa Congress. Pati kayo mga komunista dyan. Prangkahin mo na yan si Franz, pati Larja, sabagay kaibigan ko yung, kaibigan ko lahat eh. Siya sa Tor Ocampo, mahal ko sila. At no other time, sa history ng Pilipinas, ang Communist Party of the Philippines, lahat ng liderato nila, I invited them to break bread with me sa Malacanang. Gets nyo? Oh, yung tatay yung nag-explain. So, 'di ba, para sa akin mas maganda na lang kung si Duterte na lang ang naging vice president kasi kaya niyang explain yung sarili niya kung saan gagamitin yung pondo. Ang mali lang kasi dito, bakit yung tatay ang nag-explain na pwede namang si Inday? 'Di ba? Kaloka. Hindi naman yan sa nagtatribe ng bigla-bigla dito sa mga mali din kasi itong si Colmenares. Pero the way na, yung nagustuhan ko lang dito is yung pagprangka. Kasi tama naman, nagagamitin ito sa, yung pondong to para doon sa, sa ROTC, sa mga komunista. Walang problema doon. Kasi, ang akin lang naman kasi dito, bakit hindi kayang iprangka ni Vice President Sara Duterte at hindi niya kayang i-defend kung saan niya gagamitin itong budget? So, nakakapagtaka. Diba? So anyway, going back sa ating topic, sabi dito, Duterte directed his threats only to the Makabayan Black. So ang punto naman dito ni Colmenares, hindi mo kaya yung mga Marcoses, no? Kaya dito mo binibirada sa Makabayan Black. Pero hindi ko yung kinukundina kasi hindi naman ako supporters ni Colmenares. Ang nagustuhan ko lang dito is yung pagpaprangka niya. Diba? So anyway, sabi niya pa dito, it was the House leadership who decided to cut his daughter's confidential funds. So why only threaten Makabayan? Takot siyang bumangga sa mga Marcos? Matapang lang si Duterte pag mahirap ang kalaban niya. Totoo naman, malakas na yung kampo ngayon nila Pangulong PBBM, hindi niya pwedeng kontrolin eh. Kasi alam niyo, si Pangulong Bongbong Marcos, alam niya yung ginagawa niya. Kahit yung House of Representatives, alam yung ginagawa dyan sa Senate. Pag alam na mali, di ba, hindi na ipupursue. Ako nga guys, pag tama, di ba, pupurihin. Pag mali, bubultsakin. Ganun ho tayo sa ating channel. So ngayon, hindi naman sa pagiging bias dito kay Colmenares at dito kay Pangulong Duterte, wala namang mali. 'Di ba? Kasi ang ano lang dito, ang punto ko lang dito kay Colmenares, gusto ko yung pagpaprangka niya. 'Di ba? Kinikriticize mo si tapos pag ikaw kinikriticize, ayaw mo. Parang ganon. Yun lang yung gusto ko kay Colmenares. Dito naman kay Duterte, I like the way na pinaliwanag niya kung para saan yung confidential funds at intelligence funds. Pero hindi ko kinukuntida na lagi na lang siya yung magpapaliwanag para sa anak niya. Kasi vice president na yung anak niya. Malaki na, may utak na, may sarili ng pag-iisip. So, bakit ikaw pa din yung magde-defend sa anak mo? Wala ka na sa posisyon. 'Di ba? So, member of the Makabayan Black in the House of Representatives have been very vocal on the 125 million confidential funds utilized by the OVP in the last 11 days of 2022. So, they also called for the removal of the 500 million confidential funds under the OVP and 150 million under the DepEd for next year. So, gusto ni Duterte, siya lang ang may karapatan bumira. Pero pag siya nakikriticize, nagagalit siya. Sabi ni Colmenares. To the threaten of those who criticize wanton spending public funds in 11 days is a vintage. Duterte is intolerant of dissent in criticism. So sabi pa dito, we urge the House leadership to take action and defend its member and the House representative itself from this attack by Duterte camp. So,
napaghalataan din si Colmenares na inaamin mo ba na aktivista ka din? 'Di ba? Dito pa lang sa point niya, napaghalataan ka din bang aktivista ka? So, Colmenares said Duterte, who no longer has immunity against lawsuits, should be held liable for grave threats after threatening the National Television Act teacher Representative Franz Castro and Makabayan Black, who are against the confidential funds. Ako baka sabihin nyo, Mima, dilawan ka na ba? Parte ka na ba ng mga aktivista? No, I'm not activist. I'm just saying the fact na yung explanation ni Sara Duterte is not fit. 'Di ba? Sa hinihingi niyang confidential funds. Biruin mo ba naman, manghingi ka ng ganitong kalaking pera tapos sasabihin mo confidential funds, wala man lang transparency, wala man lang resibo. 'Di ba? So how do we know kung napupunta yung pera sa tama? 'Di ba? Kasi yung nagpaliwanag yung tatay mo, di sana yung tatay mo na lang yung naging vice president, hindi na lang ikaw. Nakikits niyo yung punto ko, guys. I'm not from Colmenares, I'm not from Duterte. I'm speaking the facts. Bias, hindi ako magiging bias sa na to. Kumbaga, neutral lang. Kasi, mali din naman si Duterte, 'di ba? Si dating Pangulong Duterte, na siya yung magde-defend sa anak niya, yung anak niya VP. Dapat ikaw na lang yung nag-VP. At saka guys, spending the budget of malaki na yung nakukuhang confidential funds ni Sara Duterte simula nung naging presidente yung kanyang ama. Lumobo guys ng 2.6 billion sa loob lamang ng 6 years. Kaloka. Tapos ang nakakapagtaka pa nun, pandemic, ang laki na confidential niya for almost 3 years. 2019, 2021, 2022. Almost 460 million, sorry kung maliman ako ng data. Pero 400 million plus yung kanyang confidential funds each years. Bakit? Sa ibang lugar, sa Kamaynilaan, di ba meron din naman doon mga komunista. So, bakit hindi sila nanghihingi ng napakalaking confidential funds pero bumaba yung kaso dito sa mga makakaliwang grupo? Di ba? Nagigits niya naman ata ang sinasabi ko, yung punto ko. Di ba? Kaloka. Digong. Tama yan. Baka next day, masasabi na lang ni Duterte na wala kayong utang na loob, mga Marcoses. Yan yung sasabihin niya. Gagamitin nila yan ng reverse cards. Anyway, yun lamang ho guys. At it's me again, si Mima Alicia nyo. Tagbabalik ulit para sa ating panibagong video.